Sinasalamin sa pelikulang Dance of the Steel Bars ang buhay at mga karanasan ng Cebu dancing inmates. Ngayong umaga makakasama natin si Marnie Manicad, isa sa mga direktor ng Dance of the Steel Bars. Good morning, Marnie. Morning. At kasama rin niya ang kanyang may bahay, Mrs. Marnie Manicad, executive producer ng naturang pelikula, ang aking kaibigan at kapuso, Jiggy Manicad. Good morning, Marnie and Jiggy. Morning, Cara. Okay. Hindi ka muna reporter ngayon, Jiggy, ha? Executive producer ka muna ngayon. Reporter pa. Okay, bakit nyo naisipang gumawa ng pelikula tungkol dito sa Cebu Dancing Inmates? At yun ba talaga yung naisip nyo, Cebu Dancing Inmates muna? Or yung system ng jail dito sa Pilipinas in general? Well, pareho, no? So yung system, yung penal system dito sa Pilipinas, at the same time, nung bagong labas yung YouTube hit nung Dancing Inmates 3 years ago. Oh, matagal na tong idea pala Yes, ninyo. oo. Naisip namin na gandang gawing pelikula to. So, kaming tatlo, Cesar, ako, tsaka si Jiggy flew to Cebu. Tinignan namin yung penitentiary. Tapos, nakita namin kung gaano ka ayos yung sistema doon. So, plus yung, yung dancing, parang morning routine nila eh. So, parang naging, na rin nila yun, naging form of rehabilitation nila. So, naisip namin, maganda isa pelikula ito. Ikaw, Jiggy, I'm sure marami kang napuntahan na iba-ibang jail. Ano yung experience doon sa Cebu at ito yung nag-udyok sa'yo na gumawa ng pelikula tungkol sa kanila? Doon sa parang research part, yung sistema nga doon sa kulungan, usually kasi di ba parang talamak yung corruption, yung riots, yung problema nila, siksikan, etc. So, ang nakita dito kasi parang sila din galing sa ganong sistema. And dahil dun sa pagpupursige nung warden nung time na yon, nabago yung sistema. And ang potential nito para maging modelo sa ibang mga jails like Manila City Jail, Quezon Oo, City nagkarayot Jail. lang recently, Recently, diba? nag-noise barrage sila. So, Noise barrage. parang pwede siyang maging modelo. So, parang usapang barkada nila Cesar, Direk Cesar, ako si Marnie, parang maganda yon yung idea ni Cesar. Gawa natin pelikula. Tapos yun na nga, inputs, kanya-kanyang inputs. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? So, pakita yung corruption, etc. Doon nagsimula talaga. So, itong pelikulang ito, sorry sa spoiler, pero parang papakita yung transition nung penal system from being a corrupt at riotous, magulo, to being very organized, disciplined, and baka makapagbigay ng inspirasyon pa sa ibang mga preso. Tama. Exactly. Aha. Okay. Hindi ba kayo nahirapan shooting inside a jail? Initially, syempre, number one, lahat kami taga Maynila. So, 70 filmmakers linipad namin sa Cebu. And we will be shooting in a live prison. So, sipin mo, parang medyo nakakakaba. Oo, baka mamaya magulo or whatever. Pero nung day one ng shoot namin, talaga namang grabe. Very disciplined yung inmates. They were very cooperative with the scenes. So we were also very happy with the outcome. Kumbaga talagang parang tinuring kaming part nung community nila. Oo. So, Ikaw, Jiggy, as a journalist na, sanay ka naman na pumupunta sa mga kulungan pero ito, ibang-iba ito. Iba ito kasi parang iba pa rin kasi pag pumasok ka sa kulungan. Tsaka ang ano kasi dito, iba yung pagtanggap ng mga preso sa Cebu. Talaga? Kasi ang nangyari, kumbaga parang ready din sila na ma-shoot, ganyan. Tapos very organized Very na. professional. Very professional. Yun yung naobserbahan ko sa kanila. Kasi basically sila, Direk Cesar naman, tsaka si Marnie yung kausap nila sa shoot. So, nakiki-usyoso lang ko. Pero ang maganda doon, yun nga ang bait nilang kausap. Talaga. Bakit si Ding Dong Dantes ang napili ninyong gumanap dito? Bukod sa, alam naman nating napakagwapo ni Ding Dong Dantes. Yes. Bakit siya yung napili ninyo? 3 years ago, no, nung ginawa namin yung material, nung natapos na, kasi tatlo yung screenplay writers namin, si Chris Lim, Mike Villar, tsaka si Jenny Lee Bonto. So, nung natapos na yung script, well, initially, nung inisip pa lang namin, talagang si Ding Dong na. Kasi I've worked with him sa entertainment before. Na-direct ko na rin siya. Mahusay talaga na artista. So, kami, si Jiggy rin, sabi niya, maganda to for ano. At may Ako, fan dancing ako. skill. Fan ako. Fan siya ni Ding Dong. And dancer si Dong. Yun nga He was part of has Abstract dancing. Dancer. Correct. So,
So, wala na kami inisip kundi parang maganda to. And hindi para sa siya mahirap kausapin considering na this is an independent film. So, syempre, yung talent fee hindi ganun kataas, I'm sure. Si Dong is very passionate kasi with this craft, no? So, nung binigay namin yung script sa kanya, binasa niya, isang upuan lang, nagustuhan niya talaga. Talaga. So, nung time na yon, ang dami niyang ginagawang, syempre, for TV, and may pelikula rin siya. Pero talagang binigyan niya ng panahon itong pelikulang ito. Now, napanood ko yung trailer nung pelikula. Correct me if I'm wrong, pero parang may English, may sa Cebuano, tapos may nagtatagalog. So, itong pelikulang ito, 3 lengguwahe ang gagamitin? That's right. So, meron kaming mga Cebuano lines. Oo. Yung isa sa mga lead characters, si Mandong galing sa Maynila na sa Cebu siya nakakulong. Paano yung ginawa yun? Hindi ba mas may-alienate yung audience? Ano, magbabasa sila ng subtitles, gano'n? Hindi naman. Kasi, syempre, yung vernacular naman, naiintindihan naman. No? So, yung story kasi is set from the point of view of the foreigner. So, si Patrick Bergin, yung Hollywood actor, na gumanap bilang Frank. So, yun, English yun. And then, may Tagalog, meron din namang Cebuano. Para rin mas realistic, I suppose. Oo, tsaka kasi parang magiging questionable dun kung purely Tagalog. Correct. Nasa Cebu nasa sila. Cebu. So, kung Cebuano naman, parang baka medyo mahirapan nga lahat. So, para may participation lahat. Mas maganda yung mix. Pero maiintindihan naman ito ng lahat kahit hindi ka marunong Oo mag-Cebuano. Definitely. Definitely. Alright. Speaking of this Hollywood actor, paano nyo naman nakuha itong Hollywood actor na ito? The movie is produced by Portfolio Films International. So, meron silang shortlist since may foreigner nga dun sa script, no? So, sila na yung nagbigay ng shortlist at kumuha kay Patrick Bergin. Nung in-offer rin naman to kay Patrick Bergin, syempre, yung iba na artista, no, syempre may konting hesitation kung mag-shoot ka sa inside the prison, nasa Pilipinas pa. So, nung in-offer to kay Patrick Bergin, nung nabasa niya, gustong-gusto niya rin gawin. Talaga. Now, alam naman natin na kapag gumagawa ng pelikula, lalo mga producers and directors, nandyan yung issue ng kikita ba ito. Pero kayo, more than pagkita ng pelikula or exposure ng pelikula, ano yung motivation ninyo for doing this? And ano yung mensahe na gusto niyong ipaabot sa mga viewers? Ako siguro gusto ko rin mag-take off dun sa sinabi ni Dong, ni Ding Dong kahapon sa interview kay Kuya Germs. It's more of parang yung artistic side yung tinitingnan niya and yung inspirasyon na maaaring maibigay niya talaga sa lipunan. So, siguro parang lahat dun sa team, yung writers, yung kami nila, Direk Cesar, more on that side yung motivation. Kasi hindi naman talaga, kumbaga sa totoong buhay, mga journalist pa rin naman kami. So, yun yung titingnan mo dun and ang pinakamaganda dun, lahat talaga sumuporta para dun sa ikagaganda at ikabubuo para mabuo yung pelikula. Anong kaibahan ng experience ng ikaw yung kumukuha ng balita at ngayon ikaw na yung parang lumilikha ng isang obra na fiction, pero medyo malapit pa rin sa reality? Oo. Ang kaibahan niya, yung twist ng mga storya, mas madali mong gawin dito sa ganitong setup. Kasi ikaw yung may hand. Oo. Pero ako, yung isang input lang naman, dalawang input sa shots. Like yung parang ginugupitan sa opening shot si Ding Dong, parang inikot yung silya, si Ding Dong yung nakita. So parang ganon, yung pwede nilang baguhin, pwede nilang i-go. Yun yung kaibahan. Kasi pag gumawa ka ng talagang totoong balita o nagsulat ka, nag-cover ka, walang walang take to yun dire-diretso yun na kung ano yung as it is, factual information. Ito naman, may factual basis. Ang kaibahan nga lang, yung artistic side ng mga directors, yun yung So, do you think in-implement it's an advantage dahil you're exposed to the real world as a journalist? I think so. Tapos ngayon gumagawa ng fiction, so medyo mas... may bentahe siya kasi hindi siya purely parang fictional. correct. May oo. factual yun ang
kumbaga pinagmamalaki namin nila Direk Cesar na may factual basis siya eh. And I think ito rin yung parang nakapag-engganyo, isa sa mga nakapag-engganyo dito sa kila Ding Dong, kila doon sa ibang cast na mas maganda siyang gawin. Okay. Marnie, ano ang i-expect ng mga viewers kapag nanood sila nitong Dance of the Steel Bars? Maiiyak sila? Mapapaindak sila? Expect a very inspiring story. Story that will change, kumbaga, the way you think of the penal system here in the Philippines. So our goal is to inspire. It's a story of hope, love, redemption, and freedom. So sana po maraming manood ng pelikulang ito kasi talagang pinaghirapan at pinaganda namin para maka-inspire So, sa maraming magbabago ang pananaw mo tungkol sa kulungan Yes. at sa mga presong nasa loob nito. Yes. Saan showing ang Dance of the Steel Bars? Yes, Dance of the Steel Bar, showing sa lahat ng SM Cinemas. Yun. Tapos, iikot ito sa iba-ibang bansa? Yes, iikot po ito sa Dubai, USA, at Canada. Congratulations, Jiggy and Marnie. Maraming Thank you. salamat. Marnie Manicad, isa sa mga direktor ng Dance of the Steel Bars, at Jiggy Manicad, executive producer ng naturang pelikula. Thanks, guys. Thank you. Salamat.